Sa game number 3, doon tayo tatalon at sa game number 4, doon sila nagkapisakan. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Kayo naman, napalaban uli si Wesley. So, eto na, pumasok na si Wesley sa Division 1 placement ng Champions Chess Tour Crunch Lab Masters. Ayan. At nakaharap niya dito si Levon Aronian sa 4 na laban. Yung first 2 games nila tabla. Sa game number 3, doon tayo tatalon. At sa game number 4, doon sila nagkapisakan. Okay. Game 3, white si Wesley ang ginawa, nag D4. Knight F6 si Aronian, C4, E6, pinasok ang Nimzo Indian Battle, nag E3, yan talaga approach ni Wesley, E3 lang, simple lang. Nag-castle, Bishop D3, C5, yun pala ang piniling linya dito. Knight GE2, D5, oh grabe, nanggugulo kagad si Levon, no? Umapture sa D5, C takes D4, E takes D4, at nag-Knight takes D5. Ito yung linya na may isolated po ng puti. Pero tingnan natin kung paano i-handle ito ni Wesley. Nag-Bishop D6, Castle, Knight C6, Rook E1, nag-Queen H4. Ayun, no? Sinundutan kaagad ng threat. Okay? At nag-G3, Queen H5, Knight takes D5, E takes D5, Bishop F4, palit-palit, bookline pa rin, Rook D8, at nag-Queen D2. So, normal pa po, no? Ang mga nangyayari, Bishop F8, iwas lang, Bishop C7, Rook D7, ayan, medyo bahagyang pang istorbo lang yan para mabarhan yung Bishop. At nag-Bishop A5, yun. Grabe, sa kabila dumaan ah. Knight takes A5, Queen takes A5, Queen G5. Grabe, aral na aral pareho sila. Bookline pa pala to. Knight F4, Queen D8, Queen to Queen, at nag-Queen A4. Sa ika-20th move, doon pa lang nawala sa bookline mga kamatsas. Grabe, ang haba na pala ng theory nito. Aral na aral silang dalawa kasi Queen B5 ang old line dito. Ngayon, tignan natin kung ano ang diferensya ng Queen A4 ni Wesley. Nag-G6, Rook E2, ayun, papatong, magbabattery. Rook E7, sinangga at kinapture, Bishop takes at nag-Rook E1. May pasimpleng threat, Knight takes, mga ganun-ganon. Bishop D7, Bishop B5 at umiwas si Aronian. Kasi kung kakapturing niyan, lalo pong walang kabuhay-buhay ang position dito ni Levon. Positionally dead kasi threat ang B7, threat ang D5, Knight pa yan, ano? So, dito ang ginawa, umiwas, Bishop F5 at nag-Knight takes D5. Ayun, medyo napadali dito, na-excite si Wesley. Dapat daw tira ay Queen B3. Ayun, pala ang mga pagpapahinog na ganitong diskarte. O nga, no? O, pero ginawa ni Wesley, nag-Knight takes D5 kagad, Queen takes, Rook takes Bishop, nag-Rook C8. Yun nga lang, medyo nakakatakot dito yung weak light squares. Ayan, inatake muna ni Aronian yung back rank. Obligadong bumalik at nag-Queen F3 with the idea of Bishop E4. Nako po. Nag-Queen D1. Kailangan gumawa ng action kagad. Nako, yari. Capture. So dito po ay endgame na with extra pawn si Wesley. Rook C2, B3, A6, and Bishop D3. So hanggat maaari, palit-palit. And King F8. Yun nga lang, may lamang na isang pawn pero napakadaling i-block yan ng king. So medyo may pagkatablahan pa rin talaga ito. A4, King E7, G4, King E6, King G2, King D5. Diba? Ang bilis i-block eh. So ang purpose ng G4 ni Wesley, alam niya talaga na useless na yung pawn niya sa D4. Gumawa na lang siya ng paraan para ma-convert naman sa other advantages na po pwedeng magawa. Ayun, minadali ni Aronian. Dapat daw ay Rook to D2. Yun lang. Mahirap makita ito. Kasi unang-una, syempre sa atin, sa mata natin, kain na kagad yan. So kinain kagad ni Aronian. Rook takes H7, Rook C7 dinipensahan. Rook H3. So pinroteksyonan muna yung pawn sa B3 at nag B5, bad move ulit. Dapat daw King E5. Dyan mangungulit to attack the G4. Okay? Tablahan pa rin to eh kasi wala. Ang mahirap ang rook and pawn ending eh. O yun, no? Umulan ng bad move sa position ni Aronian. Pero yun naman ang tira ng computer engine. Ayun, medyo na-error dito si Stockfish.
G5 din tira niya sa analysis niya ngayon, no? O, G5, Rook F5, itong Rook F5, yun. Dito B4 naman daw dapat. Okay, grabe. Ayan, endgame na naman tayo mga kamatyas. Marami tayong pinopost na videos sa Facebook page kamatyas natin. Ano na kayo, follow na kayo doon. Marami kayong matutunan ng mga endgame techniques doon. Ayan, no? Equal na equal, oh. Ayun, isang tira lang ni Lebo, no? Bumi ang position niya. Dapat daw King C3. Ha? Ano diferensya ng C4 sa C3? Tingnan natin. H6, F6, para mapigilan yon. Rook G7, Rook H8, H7. Obligadong mag-Rook H8 kasi mag-Rook G8 na po eh. Nag-check. King D5, Rook B7, B3, capture. Ayun. Kinat off ni Wesley para hindi makatulong ang King. Pero bad move pa rin. Dapat daw King G3. Ha? Talaga? Pag dito kasi may check ano, di pwedeng pumunta doon ma-exchange ang tore, aangat with check. Sabay G5. O, pero nag-Rook E3, King D6, King G3, Rook A7, bad move. Dapat daw dito Rook G7. Ayan, mga kamatyas. Oh. Ito yung mga magandang pag-aralan sa Rook and Pawn ending. Yan pala, oh, na kapag nag-F4, King D7 lang, tablahan pa rin to. Kasi kung magki-King H4 to progress the pawn, mag-Rook H7 check, di pa rin makakalapit yung pawn. Babalik din, Rook G7 ulit. So, lalaruin lang ng tore yung G7 and H7. Galing. So, nag-Rook A7, King H4, Rook A5, F4, F5. Yun, para may ganon. Malupites. Ayun. Swabing-swabe. Dahil dito, syempre, sa kakulangan ng oras ni Aronian, eh, medyo lito-lito na rin siya. Di na rin niya makita yung tamang approach. Okay. Game number 3 nanalo si Wesley at game number 4 nagkapisakan uli ito. Tingnan natin. Black naman si Wesley dito this time. Nag-E4 si Lebon, E5 si Wesley, Bishop C4, ginamitan ng Bishop's opening, nag-C6, ayan, para buuhin kaagad ng mabilis ang sentro, at nag-Knight E2, D5, ito bihira ito, rare itong line na to. Capture, Bishop B3, Knight C6, ayun, pagtira po ng Knight C6, nawala nga kaagad sa bookline eh, oh. Kasi ang madalas ginagawa dito ay Bishop to B4 check, Bishop E7, Bishop C5, Bishop D6 and H6. Itong Knight C6 wala kagad sa database opening ng chess.com. Bishop E7, Bishop G5, H6, capture, Knight BC3, Bishop E6, at nag-F4. Ayan, para bungiin ni Levon ang sentro, kinapture, at nag-castles, Knight takes D5. Ang alam ko dito sa game number 4, in a must-win situation po dito si Levon. Kapag naitabla ni Wesley, talo sa match si Aronian. So, capture, and Bishop D4 checking H1, nag-Knight A5. Ayan. Samantalang si Wesley, master of exchange and simplification yan eh. Yari ka dyan. Oh, magaling sa mga exchange si Wesley. Bishop D6, na bad move, dapat daw ay Knight takes B3. Pag nag-Rook takes E5, Knight to A5, balik na lang ulit. Knight E7 check, then King H8. So, wala pang big progress na magagawa dito. Okay pa, no? Slightly better lang ang puti. Unlike dito sa ginawa ni Wesley, umangat ang evaluation bar, Knight F6 check. Wow! What a fantastic move by Lebon Aronian. Sacrifice, King H8. So, bakit kaya hindi kinapture? Ano mayroon? May Queen to H5. Ayun. Na kapag kinapture ito, Queen takes H6. Grabe, mga pabitin-bitin blues, ano? May mga ganon, no? Naku po, mathematician ng King. Totally hopeless pala yan. Oh, ito nasunod eh. Totally hopeless pala to. Otherwise, manggulo, pero kakapturein, with check pa rin sa G4 po problemahin. Matindi pala yung paparating na yun. Grabe pala tong Knight F6 ni Aronian. Pero good move ang ginawa ni Wesley, King H8. At nag-Knight E4. Yun lang. Hindi na sustina ang tamang tira to play Bishop A4. Na kung kakapturein ito, hindi pa rin naman pwede dahil laging mayroong Queen H5. King H7 and Rook BF1. Yan po ang mga teknikan ng mga positional attack. Yan o. D4, Bishop C2. Medyo parang tulog lang. Pero pagka pinagana mo yung mga following moves, naku, wala na. Todas din. So, Knight E4, umatras eh. So, Knight takes B3. Wais na yung ginawa ni Wesley.
Rook D5, pin, Queen C7, Knight takes, and Knight A5 takas. Queen H5, B6, Rook E1, and Knight C6. Equalize. Nakasurvive si Wesley, no? Ayan, Knight F5, nagbabadya pa rin ng danger. Sacrifice, Knight takes H6, nag-Rook A E8. Yun nga lang, talagang yan ang pinaka-best counter. May back rank weakness kasi si Lebon eh. Rook F1 umiwas, then Rook E6 on time na kailangang masuportahan yung H6. Queen G4, threatening matchas. Rook G6, Queen H3, wala na. Di na tinamaan. Queen E4 ay much better daw. Pero nag-Rook E8, King G1, Knight E7, wala na. Ooh! Rook E1, pinin ang tore at dito nag-blunderatio si Levon. Ano kaya ang tamang tira? Pwede niyong pakiguess. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ito ang perfect move. Queen takes C3 and wines. And wines. Yan lang daw ang tira. Pag nag-rook D to E5, then rook E6. Medyo parang nakakalito-lito yung dating, no? Pero yan ang perfect. O, pag kinapture yan, capture, rook takes E6, Queen A1 check, King F2, and Queen takes A2. Ayun, may mga tangay-tangay doon, bababa yan, and Queen F7. So, mayroong mga counter-counter pin. Yan, may mga counter pinning attack. Ayan, pero ang ginawa ni Wesley dito, hindi nakita yung Queen C3. Nag-knight takes siya, nakipagsabayan lang. Advantage pa rin, pero hindi kagaya nung nakita natin. Queen F3, tineret ang knight, at nag-knight to F6. Grabe ka. Yaka po. Rook F8, another blunderatious move by Levon, and Queen C5. Aray. Tangay. Ayun, 3-1. Malupay si Wesley. Bumabawi sa kanya mga fans, ha? Ito po ang standing. O, tingnan natin. Ayan. O, ito yung mga naging scores eh. O, Wesley, 3-1. O, Nepo, nanalo siya kay Mozart, 2.5, 1.5. And Andre Kin, ubos si Pedosib. Si Duda, inubos din si Antipov. At si Aronian, si Caruana, buhay na buhay. Tinalo si Gregory Oparin sa score na 2.5. Ito ang ingatan nila, si Caruana. Dahil wala pa si Magnus dito eh. Yan ang ingatan talaga nila. Malupay talaga si Caruana ngayon. No? Parang pirana yan na nangangagat lagi na may matutulis ng ngipin. Okay mga kamatsas, so makiki-update pa rin tayo dito. Tututok tayo mamaya sa magiging susunod na kabanata ng Division 1 placement na ito. At wala pa dito sila Magnus Carlsen. Abangan din natin yan. Pero nakahanay rin po si Magnus Carlsen kasi masyadong malayo yung stage niya eh. Exempted siya sa mga ganito eh. Sila Wesley kailangan dumaan pa dito. Okay, salamat po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na ito. Please do subscribe and click the notification bell all para lahat po ng ating mga bagong videos ay mag-notify sa inyo. Ganun din sa ating Facebook page Kamatsas, araw-araw tayong may ina-upload na video tutorials doon na kapupulutan natin ng improvement sa paglalaro ng chess. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.